Kabanata 281. Ang Tide ay bumalik. Dati, nagawang akitin ni Yannick Lloyd the North River King ang mayordomo ni Carson York, si Jameson Zink, at ang pamilyang Layton ng Griffin ng Prime City na maghimagsik laban sa South River King. Nagawa ni Carson na ibalik ang pabor sa karera ni Yannick sa pamamagitan ng pag-impluwensya kay Peter Woods at paglalagay sa kanya sa ilalim ng kanyang pakpak. Si Peter at ang mga elder ng North River City ay mga tao na ngayon ni Carson. Kung bakit niya ipagkanulo ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Si Yannick, at kusang loob na italaga ang kanyang sarili kay Carson ay isang komplikadong bagay at isa na nangangailangan ng maraming pagsisikap sa bahagi ni Carson. Walang alinlangan, si Peter ay ganap na tapat kay Carson ngayon. Malubhang nasugatan si Zeppelin. Nasaan ang doktor? Tanong ni Carson. Mabilis na sumagot si Peter, kanina pa siya nandito. Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga tagasunod na i-escort si Zeppelin Wayne sa isang silid na may naghihintay na doktor at ilang nurse. Ang mga bagay ay kakaiba. Parang na-anticipate na ni Carson ang lahat ng pwedeng mangyari. Sa katotohanan, iyon ang katotohanan. Siya ay isang matalinong tao at alam mula sa simula na ang Taichi Island ay isang pandaraya lamang ni Yannick Lloyd at ginamit ito sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng panlilinlang kay Yannick. Ang plano ay hindi walang panganib dahil makakasama nito si Zeppelin na masugitan. Buti na lang at nakalusot sila. Kamahalan, kasama ang pinakamahuhusay na manlalaban ng North River City na inilipat sa South River City ni Yannick Lloyd, ito ay dapat na isang lakad sa parke para sa amin upang sakupin ang lungsod. Tama siya. Sina Yannick at Swordfreak ay nasa South River kasama ang karamihan sa kanilang mga puwersa, ang mga depensa sa North River ay hangina. Bukod dito, si Peter ay itinalaga na manatili sa lungsod kasama ng kanyang mga tauhan na nangangahulugan na ang aktwal na bilang ng mga lalaking tapat kay Yannick Lloyd ay mas kaunti pa. Isang malaking convoy ng mga sasakyan ang dumating sa gate ng Lloyd Family Estate habang umaandar ang mga makina. Si Jay Blade at ang mga elite mula sa South River ay sumugod sa compound at nakarating sa bulwagan na walang pagtutol. Pare, narito ang pinakamaganda sa South River, ngunit hindi ba medyo delikado ang pag-alis sa lungsod na kakaunti ang mga taong ipagtanggol? Napangiti si Carson. Hindi magiging problema ang Dear Summers doon. At saka, si Noah Lee mula sa Con City at ang apat na pamilya ng Riverville City ay papunta na rin sa Prime City. Walang dapat ipag-alala. Ngayong gabi, ang lugar na iyon ay isang kapag pumasok si Yannick at ang kanyang mga tao, walang aalis ng walang pahintulot ko. Pagkasabi noon, tumalikod si Carson at umupo sa ibabaw ng isang upuan na natatakpan ng balat ng tigre. Inaplos ang upuan, tumawa siya. Marunong talaga ang lalaking ito kung paano mag-enjoy. Go! Hinihintay ko ang magandang balita mo dito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Oo, kamahalan. Pinangunahan ni Jay at Peter ang kanilang mga tauhan palabas ng lungsod at nagsimulang walisin ang lungsod. Nilabas nila ang mga natitirang puwersa ni Lawrence Yate. Sa pagkamatay ng kanilang pinuno, oras na lamang upang lipulin ang kanyang mga tao. Kahit na marami pa ring matigas na pagtutol sa lungsod, mabilis na dumating si Torbert Octavius kasama ang kalahating dosenang mga miyembro ng Wolf Den. Sa mga tropa ni Torbert, hindi nagtagal ay natalo ang mga nagtatanggol na puwersa. Tulad ng paglusob ni Yannick sa South River City, ganoon din ang ginawa ni Jay sa North River City. Ang pagkakaiba ay ang South River ay isang bitag dahil ang pagpapasakop ng mga tao doon ay isang panlilinlang. Samantala, ang pagkuha ng North River ay aktwal na nangyayari. Makalipas ang 3 oras, naging matatag ang kondisyon ni Zeppelin Wayne sa ilalim ng pangangalaga ng doktor. Sa kaunting tahi sa kanyang sugat, ang kailangan lang niya ay isang magandang pahinga at dapat ay maayos na siya. Sina Peter at Jay, sa kabilang banda, ay ganap na nakontrol ang lungsod. Ang North River City ay nasa ilalim na ngayon ng pamamahala ni Carson York. Ito ang susunod na hakbang na sinabi ni Carson kay Zeppelin tungkol sa pagsindi ng apoy sa likod bahay ng iyong kaaway. Matapos kunin ang North River, umupo siya sa tiger skin-covered chair at video na tinatawag na Dear Summers. Sa kabilang panig ng tawag, makikita ang galit na mga mukha ni Yannick at ng kanyang mga tauhan. Nanginginig at nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Natawa si Carson nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang kalaban. Hi, Yannick. I have to say you do know how to enjoy life. Ang pagkakaroon ng balat ng tigre ay isang criminal offense dahil sila ay isang endangered species na protektado ng batas.
Akala ko kailangan mong tumakbo bukas sa pulis. Tumingin si Yannick sa screen ng telepono, nanlalaki ang mga mata na isa-isang lumalabas ang mga ugat sa noo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Si Carson York ay dapat na isang bilanggo sa ngayon. Bakit siya nakaupo sa kanyang upuan sa kanyang bahay at casual na nakikipag-usap sa kanya? Ano ang nangyayari? Tapos ka na, Yannick Lloyd. Napangiti si Carson. Nasusunog ang iyong likod bahay. Imposible. Hindi matanggap ni Yannick ang katotohanan. Nakaramdam siya ng biglaang pagkahilo. Lawrence Yates, nasaan ka? Get the hell over. At ikaw din, Peter Woods. Anong nangyayari? Galit na umungol si Yannick, tinawag ang mga pangalan ni Peter Woods at Lawrence Yates. Pagkatapos ay ibinigay ni Carson ang telepono kay Peter. Tumingin si Peter sa screen ng telepono at ngumiti. Hi kuya, ako ito. Nagulat ka. Sa kabilang side ng tawag, natigilan si Yannick. Ilang segundo, walang lumabas na salita sa bibig niya. Kawakas, he grunted through gritted teeth. Ikaw, Peter Woods, you betrayed me. Oo, pinagtaksilan kita at pinatay din si Lawrence. Ako mismo ang sumaksak sa kanya. 7 beses. Nako, kuya. Habang sinasalakay mo ang South River City, binagsak natin ang North River City. He is the residence or the underworld, it's all ours ngayon. Gaya ng sinabi ni King York, nasusunog ang iyong likod bahay, at ito ay nagliliyab. Hahaha. Si Peter ay tumawa ng nakakuloko at nakakatakot na para bang ang kanyang emosyon na pinipigilan sa kaibuturan ng kanyang puso ay sabay-sabay na nailabas. Hindi makapaniwala si Yannick. Peter, anong nangyari sa relasyon natin? After a decade and a half fighting together arm in arm, you are betraying me. How could you kill Lawrence? We are sworn brothers. Hindi lang si Yannick, maging sina Cameron Zaks at Sean Lewis, na nasa tabi niya, ang masakit na maunawaan ang nangyari. Tumawa ng baliw si Peter. Sworn brothers. Ang lakas ng loob. Don't tell me wala kang alam sa pagkamatay ng anak ko. Kabanata 282. Nasusunog sa likod ng bahay. Sa pagbanggit ng anak ni Peter Woods, malinaw na nagulat si Yannick Lloyd habang ang mga palatandaan ng pagkabalisa ay sumilay sa kanyang mukha. Anong sinasabi mo? Tinaksak ng mga hooligan ang anak mo sa bar. Hindi ba naimbestigahan na natin ito? Nasaksak ng mga hooligans. Hahaha, tumawa si Peter na parang isang lalaking nawala ng bait. Yannick Lloyd, how dare you say that? Do you think I am an walang alam? Tell me? Sinong nag-effort sa aming 8, ha? Ako yun, hindi ikaw. Noon. Natatakot ka na baka ninakaw mo ang posisyon mo bilang North River King at lihim na nagayos para sa aking pagpatay ang posisyon ay matatag. Tumigil ako sa pagiging karibal sa iyong mga mata at iyon lang. 5 taon na ang nakalilipas, ang anak kong si Yvette ay ginahasa sa isang bar ng iyong anak na si Chad. Nagpumiglas siya na makalaya habang sinasaksak siya nito ng 3 beses at pinatay. Nalaman ito ni Lawrence at ipinaalam sa iyo. Ano ang ginawa mo? Mayroon kang isang random na magnanakaw upang aminin. At naglakas loob kang sabihin sa akin na ipinaghiganti mo ang pagkamatay ng aking anak na lalaki, paano ko ito hahayaang dumausdas ang aking anak na babae? Nabanggit mo na magkapatid tayo. Totoo iyan. Pinatay ng anak mo ang anak ko at pinagtaksilan kita. May mali ba doon? 14 na taong gulang pa lang ang anak ko nang mamatay siya. Let me tell you. Ako ang pumunta sa Carson York 5 taon na ang nakalilipas. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito para makita ang pamilya Lloyd na mawala sa mundo. Papatayin ko ang bawat isa sa inyo para ipaghiganti ang pagkamatay ng aking anak. Si Peter ay tuluyan ng nabaliw. Sa kabilang banda, narinig ni Cameron Zaks at Sean Lewis ang lahat. Tuluyan na silang nagulat. Totoo ba kuya? Nagtanong sila. Nagpadala ka ba ng assassin pagkatapos ni Brother Woods nang ibagsak natin ang North River City? Si Yvette ba talaga ang pinatay ni Chad? Tumahimik ka. Tinampal ni Yannick si Sean sa kanyang mukha. Can't you see he was making things up? He betrayed us and is trying to find a reason to justify his betrayal. Parehong tahimik sina Sean at Cameron. Kinuha ni Carson ang telepono at sinabing, Yannick Lloyd, wala ka nang dapat ipaliwanag. Isa ka na ring patay na karne. Carson York. Alam mo na, naambush ka namin sa Tai Chi Island. Kayo ni Zeppelin ang umaarte. Si Yannick ay galit na galit. No,
We were not acting. We were just going along with your scheme while we come up with our own. Umiti si Carson. Parehong nasa bingit ng digmaan ng Hilaga at Timog. Bakit hinahamon ni Sword Freak si Zeppelin Wayne ngayon? Alam mong pareho silang pinakamagaling na tao. Walang saysay na sakta ng ating mga pagkakataon ng ganoon. Hindi ka walang isip, Yanek. Hindi mo siya ipapadala sa kanyang kamatayan maliban kung may iba kang iniisip. Gayunpaman, ipinagpalagay mo na ako ay masyadong pipi upang makita ang iyong pandaraya. Masyado kang makapangyarihan. Naipit ako sa isang mahirap na kalagayan nang inalok mo ako ng paraan. Hindi lang iyon, binigyan mo ako ng pagkakataong sakupin ang North River City habang ang pinakamahuhusay mong tao ay sumulong sa South River City na lumalabas na isang death trap. Ito ay kamangha-manghang. Huminga ng malalim si Yanek. Kawakas ay naunawaan na niya ang lahat. Sa sandaling hinamon ni Sword Freak si Zeppelin, gumagalaw na ang plano ni Carson. Hindi nakakagulat na naging maayos ito. Hindi katakataka na naging napakadali para sa kanila na labanan ang paglaban pagkatapos na makapasok sa South River City, hindi nakakagulat na nakapasok siya sa tirahan ng York ng madali. Ang lahat ng ito ay isang bitag na itinakda upang mahuli siya ang engranding premyo. Kung hindi niya inunahan ang sarili at minamaliit si Carson, hindi siya mapupunta sa mainit na sabaw ng gulo na ito. Ang dati ng malakas at makapangyarihang North River ay naiwan na ngayon na may mahigit 100 katao. Kumulo ang dugo ni Yanek at bigla na lang dinura ang subo ng dugo. Totoo ang mga chismis. Sa harap ng napakalawak na talino ni Carson, si Yanek ay walang iba kundi isang bata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng desperada. Gayunpaman, hindi siya papayag na matalo. Kahit na sa pagbagsak ng North River City at sa katotohanan na pinalibutan siya ng mga tao sa South River City. Malaki ang pag-asa niya para sa kanyang mga tauhan, ang cream of the crop, ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay mula sa North River City. Gayun din, sa tabi niya mismo ay ang sariling Sword Freak ng North River. Malayo pa ang laban. So what if you are smart, Carson York? To win this battle, you still need raw strength and power. The best warriors from the Lloyd family are here. Together with Sword Freak, you will never defeat us. Ibinagsak niya ang telepono sa sahig, nahati ito sa 1,000,000 piraso. Galit na galit si Tear Summers nang makitang sinisira ni Yanek ang kanyang telepono. Anong ginagawa mo? That is my phone. Walang pakialam si Yanek dahil galit na siya at handa nang gumawa ng kalituhan sa tirahan ng York. Patayin sila. Sa isang solong order, ang kapaligiran sa York Residence Compound ay naging nakamamatay. Sa katunayan, nagsimula na ang isang away sa labas ng bakuran ng tirahan ng York. Kasama ang iba pang mga reinforcements, sina Marcus Collins at Noah Lee ay umaatake sa mga tauhan ni Yanek. Dahil doon, nawala sa kanya ang kalahati ng kanyang mga tao. Agad na tinakpin ni Sword Freak si Yanek. Hindi maganda ang takbo. Napakaraming tao ang dumarating, hindi natin sila mapipigilan. Hayaan mong ihatid kita sa kaligtasan. Sword Freak, nilalabanan natin sila, hindi tumatakas. Kahit na mawalan siya ng buhay, ayaw tumakas ni Yanek. Wala nang babalikan kapag nakatakas siya. King Lloyd, we need to go. Hanggat nabubuhay tayo, everything is possible. Kabanata 283. Ang pagtakas. Nang walang pagsasaalang-alang sa sagot ni Yanek Lloyd. Agad siyang hinailan ni Sword Freak at nilaslas ang isang paraan palabas gamit ang kanyang espada habang tumatakbo sila papunta sa gate ng York Residence. Ngunit hindi gumalaw sina Sean Lewis at Cameron Zacks. Ilang sandali pa, tumingin si Sean kay Cameron at nagtanong, "Kuya, pinatay ba talaga ni Chad Lloyd si Yvette Woods? Pinagtaksilan ba tayo ni Kuya Woods?" "Hindi ko alam." Nasaraan ng loob si Cameron. Tumingin siya kay Yanek na tumakas sa ilalim ng takip ni Sword Freak at hindi man lang lumingon at tumingin sa kanila. Nawala ang kanyang espiritu. Ang kuya na hinangaan at iginagalang nila. Ganoon ba talaga siyang klaseng tao? Hindi niya alam at hindi nag-abalang mag-isip. "Sean, let us go. Wala na tayong natira dito." Iniikot niya ang kanyang espada at tumungo sa gate kasama si Sean. "Master, hindi ko na kaya. Maaari ba akong sumali sa labanan?" Si Matthew Collins ay nasa limitasyon niya nang makita ang labanan sa labas. "Pumunta ka." Ikinumpas ni Tear Summers ang kanyang kamay habang si Matthew ay parang isang nagngangalit na toro sa kapal ng mga bagay.
Pagkatapos ay lumingon siya kay Ashblood at sinabi sa kanya, gusto ni King York na buhayin sina Sean Lewis at Cameron Zack, pumunta ka at kunin sila. Oo. Tumango si Ashblood at nagmamadaling lumabas kasama ang kanyang kasama mula sa Wolf's Den. Umupo si Tyr sa upuan, pinagmamasdan ang eksena ng may labis na interes. Habang si Connie York na nakaupo sa tabi niya, walang imak. Sa totoo lang, hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari. Walang mali sa kanya, matalino siyang babae, pero masyadong komplikado ang relasyon. Ang tirahan ng York ay nasa ganap na kaguluhan. Malakas at mabisa ang mga mandirigma ng pamilya Lloyd. Napakahirap nilang kalabanan. Humigit kumulang 50 sa kanila ang nagtatakip kay Yannick habang siya ay tumakas sa pintuan ng tirahan ng York. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Inugasan nito ang impyernong nangyayari sa ibaba. Kasunod ng sword freak sa pagtakas nila, nadurog ang puso ni Yannick nang makita ang kanyang mga tauhan na bumagsak sa kaliwa at kanan. Ang mga taong ito ang kanyang pundasyon, mentee, at mga estudyante, lahat ng pagsisikap at oras na ginugol sa pagsasanay sa mga mahuhusay na kabataang ito ay nasayang. Carson York, walang awa kang kalaban. Tigaw ni Yannick sa madilim na kalangitan, umuubo ng isang subo ng dugo sa proseso. Ang mga lansangan ay napuno ng mga tao na may intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Ito ay nakatakdang maging gabi ng dugo at karahasan. Isang jeep ang nakaparada sa hindi kalayuan. Hinawakan ni Sword Freak ang espada sa kanyang kamay, at sa kabilang kamay niya ay humawak kay Yannick, mabilis siyang tumakbo patungo sa jeep. Marami ang sumugod sa kanila, sinusubukang pigilan sila sa pag-abot ng jeep, ngunit madali silang natangay ng Sword Freak at ng kanyang espada. 50 metro lang ang layo nito mula sa residence hall ng York, ngunit hindi mabilang na katawan ang nasayang kung saan nagpunta si Sword Freak. Dumating sa punto kung saan walang nang ahas na umahan laban kay Sword Freak na may hawak na espada na nagsasayaw sa paligid. 5 milyon para sa ulo ni Yannick Lloyd, 10 kung mahuli mo siya ng buhay. Ano ba, $1,000,000 kung nagawa mong putulin o laslasan siya. Sumigaw ang isang tao sa karamihan, dahil doon, muling nasigla ang mga tao. Lahat sila ay naririto, itinaya ang kanilang buhay para sa pera, at ito ay isang panganib na masyadong kumikita upang tanggihan. Napakahirap buhayin si Yannick o kahit napatayin siya, kasama si Sword Freak sa kanyang tabi. Ngunit, nakakakuha ng $1,000,000 sa pamamagitan lamang ng pananakit kay Yannick. Iyon ay mas madali. 100 tao ang biglang sumugod kay Yannick, ang mga mata nilang duguan ay parang sa isang gutom na lobo. Inihagis ni Sword Freak ang kanyang espada at tinalo ang mga umaasenso. Katabi niya si Yannick, nakarating siya sa jeep. Malinaw na ang Sword Freak ay isang pambihirang manlalaban. Kahit nasa ilalim ng gayong marahas na pag-atake, maaari niyang palayasin ang mga ito at ihatid si Yannick sa jeep. Sumakay ka sa kotse, King Lloyd. Akmang bubuksan na niya ang pinto, isang nalalapit na pakiramdam ng panganib ang bumungad sa kanya. Kaagad niyang binawi ang kanyang kamay at inabot ang kanyang espada. Isang lalaking naka-gray ang lumitaw sa tabi niya na may hawak na gray na kutsilyo. Siya si Ashblood, isang miyembro ng Wolf's Den at super enthusiast. I have heard of your sword skills. Gusto kong makita ngayon kung mas mabilis ang kutsilyo ko o mas mabilis ang espada mo. Mukhang excited siya. Ang mga miyembro ng Wolf's Den ay palaging gustong lumaban sa mas malakas at hindi kailanman tatanggihan ang isang hamon. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, hinampes ni Ashblood ang Sword Freak gamit ang kanyang kutsilyo. Sumimangot si Sword Freak at inilagay ang sarili sa harapan ni Yannick habang itinataas ang espada para salubungin ang kutsilyo. Clang! Ang espada ay nanginginig habang ang kutsilyo ay pinalihis, naiwan si Ashblood na may nanginginig na kamay. Malakas ka talaga, ungol ni Ashblood. Ang kanyang pagkauhaw sa labanan ay hindi napawi habang siya ay muling sumugod kay Sword Freak na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Mamatay. Umungol si Sword Freak at ibinaba ang kanyang espada. After 10 or so exchanges, nabutas niya ang balikat ni Ashblood. Talagang hindi si Ashblood ang katugma ni Sword Freak. Kahit na siya ay mabilis, Sword Freak ay di niya katapat, upang makaligtas sa ilang mga pag-atake mula sa Master ay napakakahanga-hanga para sa member ng Wolf's Den. Nakakamangha. Tumawa siya ng baliw. Tila hindi niya naramdaman ang sakit nang muli siyang hinaila patungo sa Sword Freak. Muli siyang sumugod kay Sword Freak at sinalubong siya ng isa pang sugat sa katawan. Nang malapit ng wakasan ni Sword Freak ang buhay ng kanyang kalaban minsan at para sa lahat, isang tao ang sumulpat ng may pananakot sa tabi niya.
Siya si Vanessa Harris, ang butterfly knife wielder mula sa Wolf's Den. Kabanata 284. Gaano ka katagal, magtatagal? Bakit ka nandito? Nairita ang itsura ni Vanessa Harris kay Ashblood. Ang mga miyembro ng Wolf's Den ay mapagmataas na tao. Kahit na kung hindi siya kalaban kay Sword Freak, ayaw niya kahit sino pang makialam sa laban. Walang emosyon sa tono ni Vanessa habang sinasabi niyang malamig, hindi kanya kapareha. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang sarili sa Sword Freak, sumali puwersa sa Ashblood upang bahagya na iligtas ang sitwasyon. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang bilang Sword Freak ay mabilis na sinira ang magkasanib na depensa ni Vanessa at Ashblood na sugatan si Vanessa sa proseso. Very strong talaga, I like it. Ahaha. Isang boses ang umalangaw-ngaw, parang mga kampana sa isang tore ng simbahan. Dumating si Matthew Collins na naniningil na parang bulldoze. Boom! Isang suntok ang ibinato niya. Ang napakalaking kapangyarihan mula sa kanyang kamao nagdulot ng bugzo ng malakas na hangin. Naramdaman ni Sword Freak ang panganib at yumuko. Kahit na hindi kumonekta sa kanya ang suntok, naramdaman niya ang isang tugtog sa kanyang tainga. Kumunat ang noo niya at naging seryoso. Sinusubukang alamin kung ano ang nangyari, hindi niya ginawa at intindihin ang biglaang pagsulpot nitong tatlong itong mga weirdo. Maging si Yannick Lloyd ay nasa kawalan. Hindi pa niya nakita ang mga taong ito sa kanyang scouting data. Habang si Sword Freak ay nakikipaglaban kay Ashblood at ang gang, isang grupo ng mga mandirigma ang nagpoprotekta kay Yannick. Sa simula, walang ibang makalapit sa kanila. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon sina Jamie Sonder at Fiona Jennings ay dumating. Sumasayaw ang kanilang mga espada habang tumalsik ang dugo. Sa loob ng minuto, sinira nila ang mga depensa sa paligid ni Yannick. Agad na sumugod ang isang malaking grupo ni Yannick. Hindi nila ibibigay ang pagkakataon na kumita ng kayamanan. Dito, si Matthew at ang iba pa ay walang kalaban-laban kay Sword Freak. Sila ay nakahabol, bagaman, at ang paglipas ng konsentrasyon ay maglalagay ng Sword Freak sa isang hindi magandang posisyon. Sa ngayon, ang mga labanan sa paligid ay natapos na. Gaano man tikay ang daang lalaking hukbo ng Yannick Lloyd was, they were no match for the ilang daang kalaban, kabilang ang kalahati ng Wolf's Den sa kanila. Ang ikatlong bahagi ng daang hukbo ni Yannick ay namatay bilang ang magpahinga alinman tumakas o inilatag na nasugatan sa lupa. Isang dosina lamang o higit pang mga tao ang nag-aaway sa paligid ng jeep. Sa hitsura ng amusement, naglakad si Pierce Summers patungo sa jeep kasama si Connie York, Noah Lee, at Marcus Collins. Nakatuon siya sa labanan sa pagitan ng Sword Freak at ang trio ni Matthew Collins. Si Sword Freak ay kasalukuyang nasa siklab ng galit, ang kanyang espada ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa dati. Posible lamang para sa isang tao na makamit ang ganoong estado sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya patungo sa gilid. Sa ilalim ng kanyang galit na galit, binaligtad niya ang kanyang dehado at parang tinatalo si Matthew Collins. Iyan ay Sword Freak para sa iyo, ito ay kamangha-manghang. Puno ng papuri sina Noah at Marcus habang si Connie ay nakatayong kinakabahan sa gilid. Pati si Sword Freak ay makapangyarihan. Napabuntong hininga si Tyr, baka sa mukha niya ang disappointment. Hindi siya nabigo kay Matthew at sa iba pa ang gang. Kaya lang, ganoon din ang kanilang pag-unlad ay mabagal. Maging ang tatlo sa mga miyembro ng Wolf's Den ay nagtatrabaho magkasama ay hindi maaaring talunin ang Sword Freak. Ito ay magiging ilang oras bago gumaling ang Wolf's Den. Kailangang itigil ni Tyr ang laban. Kung magpapatuloy, si Sword Freak ay hindi makakapatay ng tao sa lalong madaling panahon. Ayaw niyang mamatay sila. Sila ang naging pag-asa niya na muling pagtatayo ng Nemesis. Isang silweta ang kumikislap na parang kidlat. Sumali si Tyr sa labanan. Hinailan niya si Ashblood palayo at sinabi, ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Nagulat si Ashblood, ngunit likas niyang iniabot ang kanyang armas papunta kay Tyr. Kuya Tyr, kaya natin. Umaba kayong lahat, utos ni Tyr. Walang emosyon ang boses ni Tyr. Bilang miyembro zero ng Wolf's Den, sinunod ang utos niya ng walang kondisyon ng iba pang miyembro. Kahit na gusto nilang labanan ang Sword Freak hanggang sa wakas, isang order ay isang order. Hinawakan ni Tyr ang kutsilyo sa kamay niya. Siya daw ay nakaka-relax. Tumingin siya kay Sword Freak. Kung hindi niya ginawa ang mga bagay na ginawa niya sa Tai Chi Island, si Tyr sana na masaya na sumipsap sa kanya sa hanay ng Wolf's Den, kahit medyo matanda na siya. Gayunpaman, ipinagkanulo ni Sword Freak ang kanyang prinsipyo sa panahon ng labanan.
Sa mga mata ni Tyr, iisa lang ang daan palabas at ito ay isang corrupted na tao tulad ng Sword Freak Death. Isang linggo na ang nakalipas ng kalabanan ko si Zeppelin Wayne. Nagawa niyang itaboy ang tatlo sa aking mga pag-atake, ako ay interesadong makita kung gaano karami ang maaari mong hawakan ngayon. Itinutok niya ang kanyang kutsilyo kay Sword Freak at sinabing, dapat ba kitang bigyan ng head start din at hayaan kang manatili sa kaunti pa sa laban. Hindi mailarawan ng mga salita ang damdamin ni Sword Freak ngayon na. Ito ay kahihiyan, lubos na kahihiyan. Galit na galit siya. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Itinaas niya ang kanyang espada at sinugod si Tyr Summers. Mas galit kaysa dati, ito ay kay Sword Freak at pinakamalakas na atake, at isang nakamamatay din. Isang practitioner ng espada sa loob ng mahigit 30 taon, kinuha niya kahit ilang daang buhay ang layo. Walang ibang nagkaroon na hindi pa nakaligtas sa pag-ataking ito. Nag-aalalang tumingin si Ashblood at ang iba pa. Tila sa wakas ay natanto ang malaking agwat sa pagitan nila at Sword Freak. Mag-ingat ka Kuya Tyr. Kabanata 285. Naputol na espada at naputol ang lalamunan. Si Connie York ay labis na kinabahan. Marahas na tumitibok ang puso niya. Hindi siya pamilyar sa mga labanan ng espada, ngunit naramdaman niya ang kasamaan sa pag-atake ni Sword Freak. Tila nanigas ang hangin sa paligid habang ang lahat ay nagpipigil ng hininga. Whoosh! Tang! Dumating ang espada ni Sword Freak sa destinasyon, ngunit hindi niya nakita ang pagtalsik ng dugo na dapat sumunod. Natigilan siya. Ang kanyang nakamamatay na pag-atake ay napigilan ni Tyr Summers at naputol ang kanyang espada sa dalawa. Bago niya maintindihan ang sitwasyon, nakakita si Sword Freak ng isang flash at ang sumunod na nalaman niya, isang pingong sugat ang nakita sa kanyang leeg. Pumalabog. Bumagsak sa lupa ang espada na nasa kamay niya habang tinatakpan niya ang leeg niya na bumubulwak ang dugo gamit ang kamay niya. Napatitig siya kay Tyr na nanlalaki ang mata, hindi makapaniwala sa mga mata. Nanalo ka sa labanan sa Tai Chi Island gamit ang mga underhanded tactics. Sasabihin ko sa iyo ngayon na hindi ka kalaban ni Zeppelin Wayne. Magpahinga ka ng mapayapa. Nagtagumpay siya sa 3 pag-atake ko, ngunit hindi mo magawa sa 2. Ibinato ni Tyr ang kutsilyo pabalik kay Ashblood habang ang Sword Freak ay bumagsak sa ulan sa lupa. Namangha sina Ashblood at Matthew Collins. Alam nila ang kapangyarihan ni Tyr at alam nilang napakalakas niya. Gayunpaman, ang mga kaganapan ngayon ay muling nagpakita ng lakas ng Tyr Summers. Hindi nila nagawang pabagsakin ang Sword Freak kahit naglalaban silang 3, pero 2 laslas lang ang kinailangan ni Tyr para mapatay siya. Kasunod ng pagkamatay ni Sword Freak, ganap na natalo si Yannick Lloyd. Anumang pag-asa na mayroon pa siya noon ay durog na sa limot. Nakapalibot sa kanya ang mga bangkay ng mga piling mandirigma mula sa pamilya Lloyd. Siya ang huling nakatayo. Tulad ng mga nagugutom na lobo na sumusubok sa kanilang biktima, ang mga tao sa paligid ay sumugod na gustong ibagsak siya at angkinan ng kanilang mga ipinangakong gantimpala. Si Yannick naman ay napakakalma. Sa totoo lang, nawala na siya ng pag-asa. Sinong mag-aakala na ilang oras lang ang nakalipas, natutuwa pa rin siya sa kanyang sarili sa pagsakop sa South River City sa lalong madaling panahon at naging hari ng North at the South. Hindi niya inaasahan na ang pagbagsak mula sa biyaya ay darating ng ganoon kabilis. Sa lahat ng mga tauhan niya ay patay na, siya na lang ang natitira. Ano ang nangyayari? Tumangala siya sa pagbuhos ng ulan mula sa langit. Parang isang bangungot, ang lahat ay nangyari ng biglaan. Tumigil ka. Ang mga mandurumog ay tumigil sa kanilang mga landas, narinig ang utos ni Tyr. Lumapit siya kay Yannick, kasunod si Matthew at ang iba pa. Sino ka? Nakita niya ang pag-aaway ni Tyr at nabigla siya gaya ng iba. My name is Tyr Summers. I can give you an easy way out since ikaw pa rin ang North River King. Ahaha. Ang baliw na tawa ni Yannick ay tumago sa tunog ng mga ulan sa kalangitan sa gabi. Pagkatapos ay dinampot niya ang isang kutsilyong nakalatag sa lupa. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ako nawala. Itinutok niya ang kutsilyo sa kanyang tiyan. Doon nagwakas ang buhay at ang pamana ng North River King, si Yannick Lloyd. Bumuhos ang ulan sa buong magdamag at hindi huminto hanggang madaling araw ng sumunod na araw dahil ang sumisikat na araw ay nagliliwanag sa lupa ng mainit nitong ningning. Ang labanan sa pagitan ng mga puwersa ng North River at South River ay tumagal lamang ng ilang oras, ngunit ang karahasan at kaguluhan na ay mauunawaan lamang ng mga taong sangkot. Yannick Lloyd ay opisyal na isang kwento ng nakaraan.
Kinabukasan, dumating sina Carson York at Jay Blade mula sa North River City. Ang lahat ng pamamahala sa lungsod ay ipinagkatiwala kay Peter Woods. May tiwala siya sa kakayahan ni Peter at nagtiwala sa kanyang katapatan. Kasabay nito, iniligtas niya si Tyr sa buhay ni Sean Lewis at Cameron Zacks. Bumalik sila sa North River City pagkatapos ng labanan. Nasa pagpapasya ni Peter na gawin ang anumang gusto niya sa kanila. Matapos ang isang gabing pagbuhos ng ulan, ang araw ay naninigas kinabukasan. Sa veranda sa residence ng York, sina Carson at Tyr ay nagteteya ng magkasama, tulad ng huling beses na natalo nila sina Shane Griffin at Xavier Layton. Si Tyr ay walang iba kundi ang malalim na paggalang kay Carson pagkatapos ng dalawang insidenteng ito. Palagi niyang iniisip kung si Carson ay ipinanganak sa parehong henerasyon na tulad niya, magiging kapareha ba niya si Jim Zabinski. Si Jim ay ang hilagang hari ng Regal Palace at ang tanging isa sa 5 hari na nakarating sa kinaroroonan niya dahil sa kanyang talino. Hindi siya makalaban, ngunit madalas siyang binabanggit bilang ang pinakanakakatakot sa 5 hari. Siguro kung sino ang mas magaling sa kanila, si Carson o si Jim. Tinutol ni Tyr ang kanyang utak ngunit hindi makabuo ng isang kasiya siyang sagot. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tao na may iba't ibang pinagmulan, hindi binabanggit ang malaking pagkakaiba sa edad. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na si Carson ay nakipaglaban sa 2 labanang ito ng kamangha-mangha. Congratulations Mr. York, for taking over North River City. There lies only one more step before you become the king of Riverdale Province. It is all thanks to your help, Little Tyr. Kung wala ka, hindi magiging maayos ang plano. Si Carson ay mapagpakumbaba, ngunit ang sinabi niya ay ang katotohanan. Kahit na wala ang tulong ko, alam kong siguradong makakaisip ka ng ibang plano para talunin si Yannick Lloyd. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi siya ang makakapareha mo. Kamusta na si Zeppelin? Tanong ni Tyr. Sagot ni Carson, medyo malubha ang kanyang mga sugat. Buti na lang at hindi nasaktan ang kanyang vital organs. Marahil ay nagkasala si Sword Freak at wala talagang planong patayin siya. Gusto pa rin niya ng rematch kay Zeppelin. Walang babalikan ng isang martial artist na nagtaksil sa kanyang konsensya at prinsipyo. Ngumiti si Tyr. Nagpatuloy si Carson, nabalitaan namin na natalo mo si Sword Freak gamit ang 2 pag-indayog ng iyong kutsilyo kagabi. Gusto ni Zeppelin na ipasa ko sa iyo ang isang mensahe. Ano ito? Gusto niyang maging alagad mo. Tumalsik si Tyr ng isang subo ng tsaa. Mula noong sina Matthew Collins at Old Harbert, natakot siyang marinig muli ang mga salitang ito, hindi banggitin na si Zeppelin ay mas matanda sa kanya. Ayaw mong tanggapin yon. Kumunat ang noo ni Carson. Kalimutan mo na yon. Wala akong planong kumuha ng ibang alagad. Dagdag pa, hindi ako ganoon kagaling sa mga blades at kutsilyo, gayunpaman, masasabi mo ito sa kanya. Hanggat siya ay mabilis at tumpak sa kanyang pamamaraan, siya ay palaging maging panalo. Kabanata 286. Candlelight Dinner. Nagbuhos ng tsaa si Tyr Summers habang sinasabi niya iyon. Sige, walang mata si Carson York at expectations pa rin. Sinabi niya lang kay Tyr kung ano ang hiniling ni Zeppelin. Naging matagumpay ang operasyon ni Tita Quelch. Dapat babalik sa loob ng ilang araw. Hindi ka tatanggi ng isang imbitasyon sa hapunan, pwede ba? Hindi, sagot ni Tyr. Ang kumpanya ng asawa ko, Autumnfield Group, ay nagpaplano na paunlarin ang negosyo nito dito sa Prime City. Kakailanganin namin ang iyong tulong sa bagay iyon, Mr. York. Tumawa si Carson. Lahat ng bagay sa Prime City ay nakahanda na kunin mo. Bumalik at tanungin kung ano ang kailangan ni Winifred, kung saang kumpanya siya gustong makipagtulungan, at kung aling gusali ang gusto niyang gamitin bilang opisina. Isulat mo pababa at ibigay sa akin ang listahan. Magkakaroon ako ng mga ito mga kumpanya sa Autumnfield Group sa walang oras. Prangka si Tyr sa kanyang intensyon habang kinukuha niya ay naglabas ng listahan mula sa kanyang portfolio at inilapag ito sa harap ni Carson. Eto na. Maraming salamat, Mr. York. Nagulat si Carson. Bakit nararamdaman ko iyon? Ang dahilan kung bakit ka nagpunta sa Prime City ay para talaga pangasiwaan ang negosyo ng iyong asawa. Nakakatulong ka sa pagkatalo ko kay Yannick Lloyd, ito ba ay side mission? Tama, nakangiting sagot ni Tyr. Ang asawa ko ay hindi ako papayag na sumama. May iba pa ba? Wala. Kinuha ni Carson ang kanyang cellphone at dinihal ang bilang ng iba't ibang kumpanya sa listahan ni Tyr.
Sa parehong oras, nakipag-ugnayan siya sa konseho ng lungsod ng Prime City at pinaayos sila para sa isang opisina at gusali na gagamitin bilang sangay ng Autumnfield Group dito sa Prime Lungsod. Sa pamamagitan lamang ng isang pahayag ni Tier Summers, Autumnfield Group ay na-clear para magnegosyo sa Prime City. Ilang oras na lang bago sila ang pagpapalawak ay kinuha sa buong bansa. Nang gabing iyon, bilang mga empleyado sa Autumnfield, naghanda ang grupo na umalis sa trabaho, sila ay biglang napuno ng mga tawag sa telepono mula sa iba't ibang major ng mga kumpanya ng fashion at mga kumpanya ng negosyo sa Prime City. Lahat sila ay nag-aagawan ng pagkakataong makapagtrabaho kasama ang Autumnfield Group. Nagulat ang buong kumpanya. Mga bagay na dati ay naiiba kung saan sila ay paulit-ulit na tinanggihan ng ang mismong mga kumpanyang ito na ngayon ay tumatawag. Maging ang mga opisyal ng gobyerno ng Prime City ay nagiging chummy sa company nila. Agad na tumawag si Winifred Zia para sa isang upper management meeting para talakayin ang biglaang chain na ito ng mga pangyayari. Tina Joseph Zia at Graham Davis ay una nag-aalinlangan, iniisip na ito ay isang kalokohan na ginawa sa masamang panlasa. Pagkatapos lamang makatanggap ng tawag mula kay Tier, ay si Winifred na alam na ito ay lihay timo. Binigyan sila ni Tier ng tulong kamay sa likod ng mga eksena. Mabilis na nakaisip si Winifred at ang mga executive ng isang plano ng pagpapalawak ng negosyo at ipinadala ang kanilang mga empleyado mula sa departamento ng pagbebenta upang pirmahan ang iba't ibang mga kontrata sa negosyo. Gayunpaman, bago sila makaalis sa kumpanya, dumating ang convoy mula sa Prime City. Wala pang isang oras, mahigit 100 na ipinadala ng mga kumpanya ang kanilang mga kinatawan sa Autumnfield Group. Ang mga bagay ay lubhang abala at lahat ay napuno ng trabaho. Hanggang alas 10 na ng gabi ay dumating na si Winifred pauwi sa pagod. Kahit pagod siya, masaya siya sa nilalaman. Hindi lamang sa wakas ay naayos niya ang mahirap na proyekto ng pagpapalawak ng kanilang negosyo sa Prime City, ngunit ang Tier nakauwi din ng ligtas. Medyo matagal na rin siyang nakabalik. Mula kay Blair Zia at ang kanyang lola. Si Helen Cole ay pareho sa kasalukuyang nagbabakasyon sa Riverville City, at si Helen na walang katulong sa bahay, si Tier lang ang tao sa napakalaking villa home. Nagluto siya ng isang handaan, naghihintay sa pagbabalik ni Winifred. Halos hating gabi na, at ang ganda ng langit ngayong gabi. Isang malaking kaibahan sa kagabi na nagngangalit na bagyo. Ipinarada ni Winifred ang kanyang sasakyan sa garahe ng villa at dumating sa mga pintuan. Doon niya nakita si Tier na pumasok na isang apron na naghihintay sa kanya na may ngiti sa labi. Sa halip na ang karaniwang senaryo ng isang babaeng nagluluto ng hapunan para sa kanyang asawa. Na umuwi pagkatapos ng isang mahabang nakakapagod na araw sa trabaho, nabaliktad ang mga bagay-bagay, partikular na mag-asawang ito. Naantig si Winifred. Tumayaw ang mga luha sa paligid niyang mga mata. Tier Summers. Tumakbo siya papunta kay Tier. Sampal. Inampis ni Tier ang puwitan ni Winifred. Anong ginagawa mo? Medyo si Winifred. Inis. Call me hubby. Sumimangot si Tier ng seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Bakit hindi mo maalala iyon? Nagpout si Winifred, mukulat ka, laging nagbibigay na nahihirapan ako. Tapos niyakap niya. Ikaw ay sa wakas bumalik, hubby. I was worried sick. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit at nanatiling ganoon ng ilang sandali. Pinuhat ni Tier si Winifred at dinala sa hardin sa ikalawang palapag ng villa. Isang candlelight dinner ang inayos sa hardin. Pinalamutian ng maliliit na ilaw sa paligid ang lugar, tumingin ito, kahanga-hanga. Ang langit ay puno ng mga bituin, na ang buwan ay nagniningning at maliwanag at ang mga insekto ay nagdadaldala ng walang alalaganan. Sa ilalim nila ay ang magandang tanawin sa gabi ng lungsod ng Con. Nagulat si Winifred. Anong itsura yan? Pinaupo siya ni Tier at binigyan siya ng halik. Umupo siya sa tapat niya at nagsali ng isang baso ng alak. Winifred, upang ipagdiwang ang Autumnfield Groups na matagumpay na pakikipagsapalaran sa Prime City, iminumungkahi ko at toast. Salamat, hubby. Pihirang uminom si Winifred pero inubos niya ang alak in one go. Ang makita ang kanyang namumula na mukha ay labis na ikinatuwa ni Tier. Salamat din, mahal. Salamat sa paghihintay sa akin ng 6 na taon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng napakagandang anak na babae, si Blair. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng mainit at kumpletong pamilya. Salamat sa ipinagkatiwala mo sa akin ang iba pa ng buhay mo. Winifred chuckled. Stop it. You are giving me a goosebumps. I am serious.
Inatak siya ni Tyr sa mga braso niya. Both, ikaw at si Blair ang pinakamalaking pagpapala ko. Sa ilalim ng matingkad na kalangitan, ito ay isang romantiko at kaaya-ayang hapunan. Ang daming nainom ni Tyr, habang si Winifred naman ay lasing na. Humiga siya sa mga bisig nito at nakatulog. Sa pag-aalalang sipon siya, binuhat siya nito at dinala siya sa kwarto. Kabanata 287. Ang iyong huling babala. Marahil ay sobrang pagod na siya sa kanyang hectic lifestyle nitong mga nakaraang araw, kasama ng mahina niyang tolerance sa alak, si Winifred Zia ay kasalukuyang mahimbing na natutulog. Medyo nawala ng magawa si Tyr Summers. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para gumawa ng ibang bagay kay Winifred, ngunit mukhang nasira ang kanyang mga plano. Pinuhat siya nito pabalik sa kanilang kwarto bago hinaila ang mga saplot sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa mga bintana na nagbibigay liwanag sa magagandang katangian ni Winifred. Yumuko si Tyr at hinalikan siya sa pisngi. Paglabas ng silid, bumalik siya sa open-air garden ng ikalawang palapag. Kinuha ni Tyr ang kanyang bagong telepono, nag-video call si Tyr kay Juan Yates, ngunit kinansela lang ito mula sa kabilang dulo. Tinatanggihan ang tawag ko. Bahagyang kumunat ang noo ni Tyr, itinaas ang kanyang red wine para humigop. Makalipas ang halos 10 minuto, tinawagan ni Juan si Tyr sa sarili niyang pagsang-ayon. Si Tyr ay nag-swipe ng accept button na may nagbabantang ekspresyon sa kanyang mukha. May death wish ka ba? Sa kabilang side ng screen, si Juan ay kasalukuyang nakahiga sa isang malaking kama, medyo namumutla. Nakangiting tugon niya, Kuya Tyr, hindi talaga ako makapagpapakita sa iyo ng live stream, di ba? Ito ay maliwanag na si Juan ay magiging abala sa pagitan ng mga shade kasama ang kanyang dalawang mahuhusay na kasintahan sa oras na tulad nito. Kaya lang, hindi maganda ang dating ng video call ni Tyr kanina. Juan Yates, ito na ang huling babala ko sa iyo. Ano man ang iyong ginagawa, kung ako, ang Regal Palace Kings, o ang 18 general ay tumawag sa iyo, kailangan mong sagutin ng sabay-sabay. Paano kung may apurahang mangyari at ito ay dumating? Na-delay dahil sa iyo. Agad naging mataimtim ang ekspresyon ni Juan. Mabilis siyang tumango. Naiintindihan ko, boss. After a few seconds of silence, may makahulugang ngiti ang sumilay sa mukha ni Juan. Boss, maganda naman yung method na itinuro ko sa iyo ngayon, di ba? The candlelight dinner plan always works for me. No woman could reject this lamang from a man. Kaya, itong candlelight dinner ngayong gabi ay isang bagay na itinuro sa kanya ni Juan. Ito ay may katuturan dahil sa lahat ng ito habang nasa Rain, si Tyr ay isang insensitive at matigas ang ulo na tao. Maraming mga international celebrity at royal princesses ang sumugod sa kanya, ngunit hindi man lang siya kumikibo. Kaya, paano niya malalaman kung paano maging napakaamo ngayong gabi? Sa panahong ito, para mapabilis ang paglaki ng relasyon nila ni Winifred, pinag-iisipan ni Tyr ang kanyang utak. No doubt, malaki ang naitulong sa kanya ng mga tips na ibinigay ng Casanova ng Regal Palace na si Juan Yates. How was it, boss? Naka-home run ba kayo ni sister-in-law? Tanong ni Juan. Hindi, umiling si Tyr. Nalasing ang hipag mo at nakatulog. Ano? Natigilan si Juan at kitang-kita ni Tyr ang tawa ng dalawang babae sa tabi niya. Malinaw itong narinig ni Tyr. Ito ay isang mapanuksong tawa. Boss, ang utak mo ay laging kamangha-mangha, kaya bakit bigla itong namatay sa isang napakahalagang oras? Kung ako ang nasa posisyon mo, nasakop ko si sister-in-law kalahating taon na ang nakalipas. Tsay, you're talaga. Tayang naman ang magandang pagkakataon, okay lang kahit lasing siya. Baka nagkukunwari lang siya na lasing ang kinalabasan, di ba? Habang si Juan ay patuloy na gumagalaw sa kabilang dulo. Tiyak na naapektuhan ang pagpapahalaga sa sarili ni Tyr sa mapanuksong halakhak ng dalawang dalaga sa tabi ni Juan, dahilan upang bigla siyang mag-apoy sa galit. Shut up! Bulalas ni Tyr. Boss, hindi mo pinahahalagahan ang ganoong magandang pagkakataon. Sa hinaharap, huwag mo akong hilingin. Nagpatuloy si Juan. Sabi ko tumahimik ka. Naramdaman ni Tyr ang urge na mag-cuss. Kung si Juan ay nakatayo sa harap niya, hindi na siya itinulak ni Tyr sa open-air garden na ito nang walang pag-aalinlangan. Sige, hindi na naglakas loob na magsalita pa si Juan. Sanay na siya sa pagiging moody ni Tyr. Sabi ni Tyr, ipinadala kita sa Asia para mapalawak mo ang ating Regal Palace sa kontinente at ibagsak si Orpheus.
Itigil mo na ang pagbabaon sa sarili mo sa mga babae araw-araw hanggang sa masira ang trabaho mo. Baka ma-disable ko lang ang pagkalalaki mo. Mabilis na sumagot si Juan, boss, napagkamalan mo ako. Araw-araw akong seryosong nagtatrabaho simula nang makarating ako dito. Natahimik si Tyr. Ang seryosong trabaho na ginawa mo ay sa kama. Hehe, isang kakaibang tawa ang pinakawalan ni Juan bago hinampas ng kamay ang magkabilang dilag sa tabi niya. Ako ay isang napakadedikadong tao. Alam mo na minsan ako ay isang lalaking nasaktan ng pag-ibig at labis na nasaktan doon. Simula noon, akala ko hindi na ako magmamahal ng babae. Hanggang sa nakilala ko itong dalawang girlfriend ko ay muli akong nakahanap ng true love. Ang isa sa kanila ay, bago pa makatapos si Juan ay pinatulan na siya ni Tyr. Bastos ka, kailan ka pa nasaktan sa pag-ibig? Kailan mo naranasan ang true love? Hindi mo ba sinusubukan na ipakita sa akin kung gaano ka kamahal ng iyong mga kasintahan? Ang isa sa kanila ay royalty, habang ang isa ay binibini ng isang mayamang pamilya. Pambihira ka talaga, Juan Yates. Mas higit pa sa akin, Dear Summers. Ngayon ka lang nakarating sa Asia at maganda na ang buhay mo pero hindi ko man lang mahawakan ang sarili kong asawa. Habang iniisip ito ni Tyr, mas lalo siyang nagalit. Gusto niyang lumipad sa Asia ngayon din at basagin ang pagkalalaki ni Juan. Sa sandaling iyon, bumangon si Juan sa kama, nagsuot ng bathrobe, at lumabas sa kanyang kwarto para maglakad palabas sa isang malaking balkonaheng may magandang tanawin ng dagat. Boss, ang ganda ng view dito sa labas, di ba? Ang mansion na may ganitong magandang view ay regalo sa akin ng mayaman kong girlfriend. Juan Yates, manahimik ka na lang kung hindi papatayin talaga kita. Nagalit si Tyr nang sa kabila ng screen, naging seryoso si Juan. Boss, may dahilan kung bakit ko nakuha ang dalawang kasintahang ito nang dumating ako sa Asia. Ang isa sa kanila ay miyembro ng maharlikang pamilya ng Asia at ang isa ay isang binibini mula sa isang prestihiyosong pamilya sa Asia. Mayroon silang napakalaking kapangyarihan at autoridad dito sa bansa. Nagulat si Tyr. Ito ang kamay na karaniwang nilalaro ni Juan kapag nag-aalaga ng mga bagay-bagay. Bagaman ang pamamaraang ito ay walang kahihiyan, ang lalaki ay walang alinlangan na nagtataglay ng gayong mga kakayahan. Kumusta ang mga nangyayari sa iyong katapusan? Tanong ni Tyr. Sumagot si Juan. Nakumpirma na ang Orpheus ay kasalukuyang nasa loob ng mga hangganan ng Asia. Kaya ako ay pansamantalang huminto sa pagsisikap ng Regal Palace sa paglalagay ng mga bitag sa ibang mga bansa upang ilipat ang focus dito. Secure ba? Sumagot si Juan ng may kumpiyansa, syempre ligtas ito. Para sa paglalakbay na ito, nakuha ko ang Chiroptera na magpadala ng isang batch ng mga lalaki mula sa Shadowgate para hindi magkamali ang aming intel. Gayun din, sa pamamagitan ng mga koneksyon sa pamilya ni Kimi. Ako ay nagkaroon ng access sa isang network ng mga elite na pamilya sa Asia. At ngayon ay pinapanatili ko ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kanila sa tulong ng mga elite na pamilyang ito, hindi dapat maging napakahirap ang pagsisiyasat sa mga landas ni Orpheus. Ngumuso si Tyr bilang sagot bago nagtanong, sino si Kimi? Kabanata 288. Hindi ka makakapagtrabaho ngayon. Tinuro ni Juan ang isang dilag na nakahiga sa likod niya at sinabing, ang binibini ng super elite na pamilyang Bolt ng Asia. Hindi ba ako kahanga-hanga, boss? The hell with you, lalong nakaramdam ng inis si Tyr. Ano ang susunod mong plano? Sumagot si Juan, sa lalong madaling panahon, ang ating Regal Palace ay makakapagtatag ng diplomatikong relasyon sa maraming piling pamilya dito sa Asia. Kapag dumating ang oras na iyon, ako ay makikipagsanib puwersa sa kanila upang lipulin si Orpheus. Huwag kang mag-alala, boss. Orpheus won, hindi na ako makakatakas sa pagkakataong ito. Mag-ingat. Bagamat hindi nakakatakot si Orpheus, hindi natin dapat basta-basta ang Darkshire. Ang taong iyon ang kasalukuyang pinakamalaking kaaway ng Regal Palace, sabi ni Tyr. Nakuha ko na, boss. Seryosong tumango si Juan. Hindi ako magmamadali. Pinapante ko si Don Quixote at Iron Mask. Sa kanila bilang aking kanan at kaliwang kamay, walang maaaring magkamali. Si Don Quixote at Iron Mask ay dalawa sa 18 general ng Regal Palace at gumanap ng malaking papel sa Regal Palace. Malaki ang tiwala ni Tyr sa Iron Mask dahil ang lalaki ay matatag at nakatutok sa kanyang trabaho. Siya ay hindi kailanman naging padalos-dalos.
Tungkol naman kay Don Quixote, medyo nag-alinlangan si Tyr dahil ang taong ito ay may halos parehong mga birtod tulad ni Juan. Ang pagkakaiba lang ay, nagustuhan ni Juan ang pakikipagrelasyon sa mga mayayamang dalaga mula sa mga piling pamilya at royalty mula sa buong mundo. Lahat ng mga babaeng ito ay may hawak na dakilang kapangyarihan at autoridad. Samantala, ginusto ni Don Quixote na makisali sa mga tao mula sa industriya ng libangan. Maraming internationally famous celebrities ang kanyang mistresses. Nag-set up pa ang lalaki ng isang kumpanya ng paggawa ng pelikula sa Amerika na pinangalan ng Don Q Pictures, kung saan nakapag-produce siya ng ilang kilalang artista sa mundo. Ang pinakahuling linya ay, sina Don Quixote at Juan Yates ay dalawang gisante sa isang pod. Naghihinalo pa nga si Tyr na inilipat ni Juan si Don Quixote para magsaya rin ang lalaki kasama niya, kaya ginawa ang Iron Mask sa lahat ng trabaho. Juan Yates, I'm not joking with you. If you screw this matter up, just wait and see kung paano kita aalagaan, babala ni Tyr. Umalaklak si Juan. Don't worry, boss. Walang magiging problema. Kahit wala kang tiwala sa akin at kay Old Don, dapat magtiwala ka sa Iron Mask, di ba? Boss, kung talagang mahahanap natin si Darkshire, balak kong kunin si Ivory. Tulungan mo si Dragon, okay ka lang ba? Pupunta ako ng personal. Pagkasabi nun ay in-end na ni Tyr ang tawag. Pagkatapos magbuhos ng isa pang baso ng alak, pumunta siya sa gilid ng open-air garden. Nakatitig sa tanawin sa labas, napabuntong hininga siya. Kung minsan, gusto niyang itapon ang lahat at mamuhay na lang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ng payapa kasama si Winifred at ang kanyang kababalaghan sa Con City. Gayunpaman, matagal na niyang tinahak ang landas na walang babalikan. Sa sandaling sinimulan niya ang paglalakbay na ito, wala nang babalikan. Inubos ni Tyr ang inumin bago tumalikod para bumaba. Sa loob ng kwarto, mahimbing na natutulog si Winifred. Minsan pa nga siyang nagpapakawala ng mahinang hilik. Pagka-refresh ni Tyr ay niyakap niya si Winifred mula sa likod, handang matulog. Kaya lang, bigla siyang tumalikod at niyakap ng mahigpit si Tyr. She was even mumbling hobby groggily in her sleep. Nakangiting hinayla siya ni Tyr sa yakap niya at nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Winifred. Gusto niyang bumalik sa kanyang trabaho sa opisina, ngunit pilit siyang pinigilan ni Tyr, hindi siya pinayagang bumangon. Hobby, anong ginagawa mo? Late na ako sa trabaho, bangon na ako, sabi ni Winifred. Bawal kang pumunta ngayon, sagot ni Tyr. Hindi ko magagawa iyon. Mabilis na umiling si Winifred. Napakaraming trabaho ang naghihintay sa akin sa opisina. Isang malaking alok ng pakikipagtulungan mula sa Prime City ang biglang pumasok kahapon, kaya kailangan kong ayusin ito. Ipaubaya mo na kay Fourth Grandpa at Graham Davis. Hindi mo na kailangang ubusin ang sarili mo. Higit pa rito, hindi ka paglalaroan ng Prime City, kaya kailangan mong pirmahan ang iyong pangalan sa kasunduan pagdating ng panahon, pangungumbinsi ni Tyr. Ngunit, atubili pa rin si Winifred. Hindi lang Prime City. Tapos na rin ang renovation ng ZA Group Tower. Ilang araw na lang, maililipat na natin ang headquarters ng Autumn Field sa ZA Group Tower, kaya kailangan kong maghanda. Anong preparations? Let the staff do the work. You just have to go over there when the time comes, ani Tyr. Sa anumang kaso, magiging rogue si Tyr kay Winifred ngayon, kaya hindi niya ito papayagang pumasok sa trabaho kahit anong mangyari. Speaking of which, hindi naman talaga kailangan para sa kanya na magkaroon ng kumpanya at kumita ng pera. Tapat na ang pera ni Tyr para mamuhay siya ng comfortable sa isang bilyong buhay. Ngunit mayroon siyang sariling mga pananaw at ambisyon, kaya mas pinili ni Tyr na huwag masyadong makialam. Nako, hindi na kayang kumbansihin ni Winifred si Tyr, kaya hindi na siya pumasok sa opisina. Nagtagal siya sa kama kasama niya hanggang hapon bago tuluyang bumangon. Ngunit ang tinatawag na pagkilos na ito ng matagal na pagtitiyaga ay magkayakap lamang sa isa't isa para matulog at walang ibang ginagawa. Kung tutusin, kung gusto ni Tyr na gawin ito ngayon, hindi siya tatanggihan ni Winifred. Pero, hindi niya gusto iyon. Pareho silang gustong maghintay ng pagkakataon kung kailan tama ang mga kondisyon bago gawin ang hakbang na iyon. Makalipas ang 3 araw, inilipat ng Autumn Field Group ang punong tanggapan nito sa dating ZA Group Tower. Pagkatapos ng mga pagsasaayos, ang ZA Group Tower ay nabigyan ng ganap na bagong hitsura na nagpapataas ng mga pamantayan ng gusali ng ilang antas kumpara sa dati. Ang opisina ni Winifred ay dating puwang ng departamento ng disenyo sa dating ZA Group.
Pero ngayon, na-renovate na ito para maging opisina ng presidente. Nakaupo sa loob ng opisina at pinagmamasdan ng pamilyar na kapaligiran, bahagyang natarante si Winifred saglit. Sinong mag-aakala na noong isang taon, inapi siya at binubuli sa Zia Group, at ngayon, makalipas ang isang taon, siya ang may-ari ng malaking gusaling ito. Inawi niya ang mga kortina ng opisina habang nakatayo sa malalaking French windows, nakatingin sa labas. Ang lugar na ito ang magiging simula ng kanyang landas tungo sa tagumpay ni Winifred Zia. Walang katapusang damaloy ang trapiko sa ibaba ng gusali. Noon lang, sa bangkite sa tapat ng gusali, nakita niya ang isang pamilyar na silhouette. Ito ay isang may edad na figure, katamtaman ng pananamit, at may puting buhok. Kasalukuyan siyang nakatayo sa tapat ng bangkita, nakatingin sa malaking gusali sa kanyang harapan. Ang dating Zia Group ay naging autumn field na ngayon. Lolo. Nanginginig ang katawan ni Winifred. Hindi niya akalain na lilito si George Zia dito ngayon. Bagamat minsan na niya itong pinabayaan, mas makapal pa rin ang dugo kaysa tubig. Dahil sa reflex, nagmamadaling bumaba si Winifred at tumakbo palabas ng Autumn Field Tower. Gusto niyang makita si George. Kung payag siya, matutuwa talaga itong imbitahan siya sa kumpanya. Gayunpaman, ang tanging awa ay nang makababa siya, si George, na nakatayo sa tapat ng bangkita, ay nawala ng walang bakas. Sa isang iglap, nakaramdam si Winifred ng pangungulila, pati na rin ang bahagyang pagkaasim sa loob. Iniisip pa niya kung pinaglalaroan siya ng mga mata niya. Marahil ay hindi pa talaga nagpakita si George Zia. Anong problema, Winifred? Tanong ni Tyr nang umahan siya mula sa likuran at natulala siya. Kabanata 289. Tina Lopez muli. Sumagot si Winifred, Tyr, nakita ko yata si Lolo sa kalye sa tapat. Mukha siyang matanda, nakatayo doon, nakatingin sa Autumn Field Tower natin. Natigilan si Tyr. Tiyak na dinadaya ka ng iyong mga mata. Ang kanyang pamilya ay umalis sa Con City matagal na ang nakalipas at hindi na babalik. Ngunit, wala nang pero. Hinawakan ni Tyr ang kamay ni Winifred at bumalik sa headquarters ng Autumn Field Group. Tinawagan ako ni Drake Tucker kaninang umaga. Sa isang linggo pa, magiging bukas na sa publiko ang sentro ng lungsod. Ang lahat ng mga korporasyong may karapat-dapat sa pamumuhunan ay kailangang pumunta sa sentro ng lungsod upang opisyal na kumpirmahin ang kanilang mga tindahan bukas. Na-reserve ko na ang pinakamagandang spot sa fashion area para sa Autumn Field, kaya sumama ka sa akin para tingnan bukas. Okay, sagot ni Winifred na tumatango. Gayunpaman, hindi pa rin siya mapakali. Sigurado siyang nakita na niya si George Zia kanina, pero malamang hindi na siya lalabas. Kinaumagahan. Tumama si Winifred kay Tyr sa sentro ng lungsod. Bilang isang internasyonal na sentro ng kalakalan na sikat sa lungsod ng Con, at maging sa buong katimugang rehiyon, ang sentro ng lungsod ay lubos na inaabangan mula nang itayo ito. Ang lugar na ito ay isang pagtitipon ng mga hotel, tindahan ng alahas, fashion boutique, pabango brand, at cosmetic brand na bumubuo ng isang internasyonal na sentro ng kalakalan. Ang pagtatayo mismo ng sentro ng lungsod ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon, at sa huli, binili ito ni Tyr sa halagang 100 bilyong dolyar. Ang binili nitong 100 bilyong dolyar ay isang walang laman na frame. Ang sunod-sunod na pagsasayos, halaman, at ang pundasyon at pagpapaunlad na may iba't ibang mga channel ay nagkakahalaga ng higit 10-10 bilyon. Pagkatapos ng tinatayang pagtatansya ni Drake Tucker, mangangailangan ito ng hindi bababa sa 200 bilyong dolyar upang ganap na makumplito ang sentro ng lungsod. Ito ay walang alinlangan na isang napakalaking halaga ng pera, ngunit muli, kapag ang sentro ng lungsod ay lumago, ang mga kita na maaari nitong makuha ay lalampas sa 200 bilyong dolyar. Nang dumating sina Winifred at Tyr sa kanilang sasakyan, ang malawak na bukas na parking lot ay napuno na ng mga mararangyang sasakyan. Ngayon, natapos na ang lahat ng pagsasayos at pampublikong pasilidad sa sentro ng lungsod. Darating ang mga mangangalakal para sa pagbisita. Susunod, kailangan lang nilang ilipat ang kanilang mga produkto at kawani, pagkatapos ay maaari silang opisyal na magbukas para sa negosyo. Ang buong sentro ng lungsod ay sumasakop sa isang lugar na halos 3,000 ektarya. Ang bawat gusali at infrastruktura ay high-end, maluho, at napaka-moderno sa estilo. Maliban sa pangunahing gusali sa gitna ng sentro ng lungsod. Maraming palapag na mga gusali ang itinayo sa paligid ng lugar para sa mga kumpanyang pang-industriya na magtayo ng mga opisina dito na nagpapahintulot sa iba't ibang mga industriya na magtipon.
Samantala, ang pangunahing gusali ay isang siyam na palapag na komersyal na mall, pangunahin na nakikibahagi sa fashion, hotel, at alahas. Tulad ng para sa mga kategorya tulad ng mga cosmetics, electronics, at iba't iba pa, ang bawat isa ay may sariling lugar sa sentro ng lungsod. Siyempre, ang mga maaaring mag-okupa ng isang pwesto sa pangunahing gusali ay tiyak na ang pinaka-classiest at pinakamarangyang tatak. Sa kabuuang siyam na kwento, anim sa mga ito ang naupahan sa mga kilalang tatak mula sa buong mundo. Ipinarada ni Natir at Winifred ang kanilang sasakyan sa isang libreng pwesto bago pumasok sa sentro ng lungsod. Alam ni Drake Tucker at ng iba pa na dinadala ni Tyr si Winifred ngayong araw, ngunit hindi pa alam ang eksaktong oras. Ayaw ni Tyr na matanggap sila ni Drake at ng iba pa. Magiging abala sila ngayon, kaya sinisikap niyang iligtas sila sa gulo. Dahil nakakuha si Drake ng isang shop lot para sa Autumn Field at ibinigay sa kanila ang eksaktong lokasyon, kailangan lang dalhin ni Tyr si Winifred at iyon na. Ang lugar ng fashion ay sumasaklaw sa ikatlo at ikaapat na palapag, at ang shop lot ng Autumn Field ay nasa pinakamagandang lokasyon sa ikatlong palapag. Sumakay si Natir at Winifred sa elevator, huminto sa ikatlong palapag, at naglakad papunta sa mga shop lot. Pagkalabas pa lang ng mag-asawa sa elevator, biglang tumawag ang isang malabong boses, Winifred Zie. Sabay na napalingon sina Winifred at Tyr nang makita ang isang dalagang naglalakad. Siya ay magarbong manamit at ang kanyang mga mata ay puno ng magarbong kay-abangan. Winifred Zia, anong ginagawa mo dito? Is this a place you can afford to be in? Tanong ng dalaga sa mapang-uyam na tono. Habang nakatingin sila sa kanya ay agad na kumunat ang noo ni Winifred habang nagdilim ang ekspresyon ni Tyr. Naalala niya ang babaeng ito dahil nakita niya ito noon sa birthday party ni Chris Hill. Inimbitahan ni Chris si Winifred para ipagdiwang ang kanyang kaarawan at nauwi sa pagtatapat sa kanya sa kaganapan. Tinubukan ng babaeng ito na mag-udyok ng gulo noon. Tina Lopez ang pangalan niya. Siya ay nasa inner circle ni Chris at noon pa man ay may gusto sa kanya. Kaya naman, nakita niya si Winifred bilang isang karibal sa pag-ibig. Sa birthday party. Pagkatapos tanggihan ni Winifred ang alok ni Chris na makipagkasundo. Nagsimulang magdulot ng gulo si Tina, noon buong pagmamalaki niyang hiniling na si Winifred ang maging jowa ni Chris na nag-aalok sa kanya ng 20 milyon para tanggapin. Dumating na si Tyr at sinampal pa ang babaeng ito. Ulubi, nandito ka rin. Sabi ko, hindi naman kayo nag-iisip na pumunta sa city center para manghingi ng pagkain, di ba? Kung gusto mong mamalamos, may tulay sa labas. This place isn't suited for ikaw, panunuya ni Tina. Madilim ang ekspresyon ni Winifred. Mula noong 6 na taon na ang nakalilipas, bago pa man mangyari sa kanya ang insidenteng iyon, hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon kay Tina. Dahil si Chris ang catalysta, ang babaeng ito ay palaging gumagawa ng paraan para pahirapan si Winifred. Tamad si Tyr na mag-alaga sa ganyang kamangmang babae, pero kung magpumilit man itong manghingi ng gulo, wala siyang balak turuan siya ng leksyon. Tina Lopez, bakit ka nandito? Tanong ni Winifred. Umagalpak ng tawa si Tina, sumagot, ako ang batang miss ng Parisino Group. Bakit hindi ako pwede dito? Ang Parisino ay isang tatak ng pabango. Ito ay medyo sikat sa loob ng bansa at ito rin ang pinakamalaking kumpanya ng pabango sa Con City. Ang nagtatag ng Parisino ay ang lola ni Tina. Para sa paglulunsad ng internasyonal na sentro ng kalakalan ng sentro ng lungsod, ang Parisino Group ay natural na nakakuha rin ng isang pwesto. Gayunpaman, ang kategorya ng pabango at mga pampaganda ay wala sa palapag na ito, ngunit sa ikapitong palapag sa halip. At malamang na narito upang mamasyal at tingnan kung aling mga mararangyang tatak ang papasok sa sentro ng lungsod. Ngunit sino ang nakakaalam na napunta siya sa Winifred sa halip? Nako, parang natatandaan ko na, sabi ni Tina, biglang nagtaas ng pitch. Ang misteryosong tono niyang iyon ay naging mas masakit sa pandinig. Winifred, naalala kong binanggit mo na nagbukas ka ng isang kumpanya ng damit sa Con City. Ang palapag na ito ay fashion area ng city center. Nakuha kaya ng kumpanya mo ang pagiging kwalipikado sa pangungupahan dito. Nang hindi man lang hinintay na sumagot si Winifred, patuloy na nanunuya si Tina, pero hindi maaaring mangyari iyon. Ang mga kilalang kumpanya lamang ang maaaring maging nangungupahan sa sentro ng lungsod. Paano makakakuha ng pwesto dito ang isang mababang kumpanya na tulad mo? Winifred, maling lugar ang narating mo. Yung mga street night market ay nasa kanayunan. Bakit ka napunta sa ganitong klaseng lugar?
Kabanata 270. Magluluksa siya. Sa isip ni Tina Lopez, si Winifred Zia ay walang iba kundi isang nagpakamartyr na nagpakasal sa isang pulubi. Kahit na siya ay sapat na mapalad na magsimula ng isang kumpanya. Ito ay dapat na isang hindi kilalang kumpanya na gumagawa ng mga damit na maaaring mabili ng isa mula sa mga nagtitinda sa kalye sa kanayunan. Ang sentro ng lungsod na ito ay isang malakihang sentro ng kalakalan na may pag-asa na makapasok sa internasyonal na merkado. Kaya naman, paano maaaring makakuha ng karapatan sa pagpapaupa ang kumpanya ni Winifred? Maganda ang mood ngayon ni Winifred kaya ayaw niyang mag-aksaya ng oras kay Tina. Nilinggan niya si Tyr at sinabing, "Hobby, tingnan natin ang shop lot ng Autumn Field. May langaw dito at nakakainis talaga. Kung hindi mo gusto ang langaw na ito, maaari kong ihampas ito para sa iyo," casual na sagot ni Tyr. Umiling si Winifred. "Forget it. Ayokong magdulot ka ng eksena dito." "Sige," sagot ni Tyr. Hinawakan niya ang kamay ni Winifred at hindi pinansin ng mag-asawa si Tina habang naglalakad sila patungo sa shop lot ng Autumn Field. Samantala, ang pag-uusap ng mag-asawa ay tila malupit sa pandinig ni Tina. "Ano? Langaw? How dare you call me langaw? The great young miss of Parisino, A-fly. May death wish ba kayong dalawa?" Agad na nag-alab sa galit si Tina at maririnig siyang umaatungal, "Saan napunta kayong mga imbeciles?" Sa hindi kalayuan, dalawang bodyguard ni Tina ang nag-jogging. Umakyat na lang si Tina para harangan ang daan ni Tyr at Winifred. "Winifred Zia, tumigil ka dyan." Nagalit si Winifred sa pagpupersage ni Tina Lopez, "Ano bang gusto mo?" Sa katunayan, si Tina mismo ay hindi rin alam kung ano ang gusto niya. Nainis lang siya kay Winifred at gusto siyang bigyan ng problema. Ngunit ito ang sentro ng lungsod. Kung walang tamang dahilan, hindi maglalakas loob na kumilos si Tina. Gayunpaman, isang ideya ang pumasok sa isip. "Winifred, wala akong ideya kung sinong Diyos ang nasaktan ng pamilya Hill noong nakaraan na naging dahilan ng pagkawala nila sa Con City. Namatay pa nga si Chris at ang kanyang ama sa sarili nilang mansyon. Sabi ko nga, mahal na mahal ka ni Chris noong nabubuhay pa siya. Ngayong patay na siya, hindi ka na ba nagagalit?" Tanong ni Tina. Winifred snap, "Bakit kailangan kong magalit?" Sa pagbanggit kay Chris Hill, nagngangalit si Winifred sa sama ng loob. Para sa kapakanan ng kanyang pansariling pakinabang, ang lalaking iyon ay gumamit ng gayong mga panlilinlang upang sirain siya. At pagkatapos noon, walang kahihiyang bumalik pa siya para hilingin na maging jowa niya para ipagpatuloy niya ang paglalaro sa kanya. Ang pagtawag sa lalaking ito ng isang Casanova ay isang insulto sa salita. Napakabuti ng kamatayan para sa isang tulad niya. You're a heartless after all. Chris was so nice to you. Now that his entire family is dead, wala ka man lang ginawa. I say, you have to at least go to Chris's grave at lumuhad sa pagluluksa, hindi ba?" Sabi ni Tina. Ano? Hindi maintindihan ni Winifred ang takbo ng pag-iisip ni Tina. Maging si Tyr ay naguguluhan. Gayunpaman, hindi napagtanto ni Tina ang anumang mali sa kanyang mga salita. Sa kaway ng kanyang kamay ay sumugod ang dalawang bodyguard na nasa likod niya kay Winifred. "Simula nang magkasalubong kami ngayon, bilang mabuting kaibigan ni Chris, natural na kailangan kong itaguyod ang hustisya para sa kanya. Takupin mo ang babaeng ito at ipagluksa siya sa libingan ni Chris," utos ni Tina. Agad namang kumilos ang dalawang bodyguard. Napakunot ng noo si Winifred. Gayunpaman, hindi siya natakot. Sa tabi niya si Tyr, ano ang dapat ikatakot? Ang dalawang bodyguard ay sumugod, ngunit agad na pinalo ni Tyr sa lupa. Sunod-sunod niyang sinampal si Tina sa mukha. Naramdaman niyang umikot ang ulo niya dahil sa sampal, takot niyang tinitigan si Tyr. "Mabaho kang pulubi, paano mo ako sinaktan?" Sampal. May isa pang sampal, at lumitaw ang 5 marka ng dugo sa daliri sa mukha ni Tina. "Walang filter ang mouth mo and you dared to disrespect my wife. You deserve a beating, Annie Tyr. Kilala mo ba kung sino ako? I'm Parisino Group's young miss. You're dead meat." Sampal. Nasample ni Tyr si Tina sa pangatlong beses. "I don't care who you are, but I can tell you with confidence na hindi lang ikaw ang masisira ngayon, kundi ang Parisino mo ay gagawin din." Tila narinig ni Tina ang pinakamalaking biro ng taon. Ang lalaking nauna sa kanya ay isang mabahong pulubi lamang, so how dare he brag so shamelessly? Dapat malaman ng isang tao na ang Parisino Group ng kanyang pamilya ay ang pinakamalaking kumpanya ng pabango sa Con City.
Ngayong nakakuha na sila ng magandang pagkakataon tulad ng sentro ng lungsod, malapit na ang kanilang mga araw ng tagumpay. Sino ka sa palagay mo para maglakas loob ng ganyan? Mabangis ang tingin ni Tina. Ako dapat ang nagsasabi niyan sa'yo. Ngayon, hindi lang kayo ni Winifred ang gagawin, kundi ang buong pamilya mo ay masisira rin. Maya-maya lang, dumating ang isang grupo ng mga security guard ng sentro ng lungsod. Ano ang nangyayari? Tanong ng lead security guard. Siya ay isang matipuno, balbas na lalaki na halatang sumailalim sa pagsasanay. Mabilis na sinabi ni Tina, I'm Parisino Group's young miss and also a merchant of the city center. This to snuck in here. Gusto ko silang itaboy, pero hindi lang sila tumanggi na umalis, sinaktan din nila ako. Agad silang arestuhin. Nandito sila para manggulo sa sentro ng lungsod. Sumimangot ang pinunong security guard. Paglingon kina Tina at Winifred, sinabi niya sa hindi magandang tono, how dare you come into the city center and make trouble? May death wish ka ba? Kunin mo silang dalawa. Nagsimulang maglakad ang mga security guard patungo kina Tina at Winifred nang may pananakot. Nagdilim ang ekspresyon ni Tina. Based on this woman's words, are you deciding that it's our fault, instead of suspecting na siya ang unang gumawa ng gulo? Sabi niya sa malamig na boses. Natigilan ang lead security guard. Sa pag-aaral ni Tina at Winifred, napansin niyang, base sa kanilang mga kasuotan, hindi sila mukhang sira. Nilinggan niya si Tina. Siya ay nakadamit ng labis na may isang aristokratikong hangin na mas mukhang isang mayamang binibini. Anong tinitingin-tingin mo? Hulihin mo sila agad, sigaw ni Tina. I'm Parisino Group's young miss, a merchant of your city center. Do you guys probably helpers outside instead of your merchant? Leader, ang Parisino Group ay ang pinakamalaking korporasyon ng pabango sa ating lungsod at talagang mangangalakal sila sa sentro ng lungsod, bulong ng isa pang security guard. Ang mga boss sa itaas ay partikular na nag-utos sa amin na bigyan ang aming mga nangungupahan ng pinakamahusay na serbisyo ngayon. Sige, tumango ang lead security guard. Pagbalik niya kina Tina at Winifred, isang mabangis na tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Takupin mo sila at itapon. Bahagyang ngumiti si Tina sa grupo ng mga security guard at sinabing may diin sa bawat salita, sigurado ka bang gusto mo kaming makitungo?